Good afternoon, everyone. Welcome sa Philippine Tool Talks, episode number 5. Ano sa tingin mo, Mami, yung magiging topic natin for today, ngayong episode? Ano ba yan? Bango. Hindi, ang topic natin dyan, tool safety tips natin para sa mga gumagamit ng power tools. Mm-hmm. So, Mami, bakit nga ba kailangan nating malaman yung mga safety tips kapag gagamit tayo ng mga power tools or kung mag-work tayo gamit yung mga power tools? yung natin dito question is, why tool safety is a serious issue in the Philippines? So, nakalagay dito, ma'am, power tools are used daily in construction sites, fabrication shops, automotive garage, and homes across in the Philippines. So, yung mga paggamit natin ng mga tawag dito, ng mga tools, meron yan mga safety guidelines. So, ano nga ba? Bakit natin kailangan ng mga safety guidelines sa paggamit ng ating mga tools? Siyempre, para protektahan yung buhay natin or mga parte ng mga katawan natin. Yan. Yeah, for example, pag gagamit ka ng welding machine, so ano ba dapat ang ginagamit natin dyan, Ma'am Jaya? Siyempre, yung welding machine, sobrang silaw niya sa mata. So, kailangan natin ng mga dark lenses, mga ganyan. So, mga welding mask or mga welding lens. Yan. Isa yan sa mga... the best welding lens is kailangan mga auto darkening, mga ganun. Yes. Auto darkening. Ma'am? Auto darkening kasi siyempre, auto dark. Yan, dumidilim siya. So, mas nakakaprotekta siya sa mga mata natin. Yan. Tas meron pa, ginagamit naman sa kamay pag magwe-welding. Ano ba yun? Mga welding gloves, kailangan natin yan para hindi tayo mapasok kasi syempre mga weldings, may init yan. Di ba? Pag So, kung ayaw nyo mabulag, tsaka mawala kamay, gumamit tayo ng mga PPE. Yan. Tama. Dapat. Yan. Para humaba pa ang mga buhay natin. Next natin. Ano pa dyan? Ito. Always use the right tool for the job. Ano ibig sabihin natin dito, Ma'am Jaya? Always use the right tool for the job. Syempre, example, using a grinder instead of a cut-off tool. Syempre, yung grinder kapag hinawakan mo is mabigat na. Kailangan gamitin mo yung right, ito ay tamang bala para dun sa grinder, hindi yung... Yun. Tama yan. Ibig sabihin dito ni Ma'am Jaya, for example, meron tayong mga grinder. So, meron lang siyang mga sizes na pwede yung mga disc natin. So, kapag mga malalaking cutting disc na, like mga 14-inch or 14 or 10-inch po, hindi na tayo gumagamit dapat dyan ng grinder. So, ang ginagamit na natin dyan ay cut-off machine. Kasi pag nilagay natin yung malaking bala dyan sa grinder, may chance po yan na tumalsik or matamaan yung mga kamay natin. Baka mawalan tayo ng ating mga magagandang mga kamay. Yes. Yan. So, prone siya sa accident kapag hindi tayo gumagamit ng mga tamang tools po para sa mga trabahong kailangan natin. Tapos, next example. Next ito. Yung forcing a drill on concrete without hammer mode. Syempre, halimbawa, yung drill natin is, ang function lang niya is pang screwdriver, then ginamit mo siya sa mga pang hammer mode na function. Syempre, ang mangyayari doon, masisira yung drill bit. Yes, so, may chance na pwedeng tumatsik sa mata mo. Paputol. Yan, parang natamaan ka ng bala. So, kapag meron tayong concrete na kailangan butasin, ang kailangan natin is may hammer mode. Pero kung mga like metal or wood lang, okay na yung mga hand drill. Yes. Yun yung mga sample natin dito.
Next is using light-duty tools for heavy industrial works. Siyempre, sobrang importante netong light duty to heavy duty tools. Ibig sabihin natin dito, Ma'am Jaya, kung industrial work po yung mga gagamitin, mga tatrabawin natin, so wag tayo bumili ng light duty. So, bakit nga ba, Ma'am Jaya? Siyempre, by the word light duty, syempre, ano lang siya, parang may mga pang personal use lang talaga siya. Hindi siya pwedeng gamitin sa mga pang industrial work kasi, yun nga, mabibigat yung mga trabaho sa industrial kesa sa mga, kung pang personal mo lang so, ang kailangan natin dyan mga heavy duty masira tools. yung tools mo. Ano ba yung mga sample mo, Ma'am Jaya, ng mga heavy duty natin na brand dyan? Example, si Bosch, mga DeWalt, yes, then Makita. Yan yung tatlo natin mga heavy duty na power tools. So, may nakalagay dito, Ma'am, rule, if the tool struggles, stop. You're likely using the wrong one. So, anong ibig sabihin natin dyan? If nahihirapan tayo gamitin yung tools na yon sa ginagawa nating work, so, sabi niya, stop daw. Baka meron kasing mga tools na para dun sa trabahong ginagawa nyo. So, like lang sa mga drill, kung hindi niya mabutas yung concrete, meron tamang tools para doon. Yun nga yung mga hammer drill po natin. Sila yung may mga kayang makabutas ng mga concrete. Yes. Okay, number 2, wear proper safety equipment. So, ito nga yung nabanggit natin kanina, Ma'am Jaya. Yung mga gloves, sinusuot or ginagamit natin para maging PPE. safe yung pagtatrabaho natin. So, ano yung mga sample natin dito, Ma'am? Example, yan, yung mga gloves, mga hard hat helmet, lalo na sa mga construction site. Usually, kailangan sinusuot talaga yan kasi may mga falling objects na mga may bibigat. Yes. So, pwede makikita tayong natin yan matamaan. kadalasan sa mga nagko-construction, no? Yes. Lahat sila, meron silang mga hard hat. Then, yung pwede rin yung hearing protection. Syempre, sa mga construction sites pa din, yung mga ingay ng mga power tools na naririnig natin. Syempre, may chance or may possibility na babasag yung mga eardrums natin kapag ilang hours natin siyang pinapakinggan. Matitrigger yung tenga natin. Yes, next. And then, meron pa tayo dito nakalagay na ayan, safety goggles or mga face shield. Mag-protekta yan sa mga magaganda nating mukha. Baka Saan banda? Baka tayo parang hindi na tayo dyan, rhinoplasty. Pailong. Hindi na tayo magpapailong. Ingatan na lang natin yan. Yan, kaya gagamit tayo ng mga safety goggles, face shield, yan kapag mga nag-work tayo. Mga gloves, yung gloves, ginagamit natin to minsan pag may mga, sa mga chemical or yan. Para hindi masira yung mga natin. Balat sa kamay, ganyan. Siyempre, Yan, kahit mask and respirator dust ang nakalagay dyan. PPE. Yan, skipping PPE may save risk. second but risk permanent injury. So, yan yung risky mga talaga niya kapag wala kang suot na PPE. yan, yung mga magliligtas sa natin, Sa buhay. sa buhay natin. So, kung mahal mo yung buhay mo, syempre, Mag-PPE ka. mag-PPE ka. Paano kung Gamitin mahal mo yan. yung mahal mo? Pagsusutin mo pa rin Pagsuotin ba mo ng ng PPE habang natutulog kayo, pasuotin mo yan. So, kung feeling mo, hindi siya safe sa'yo, yan. Pasuotin mo siya ng Mag-PPE ka. PPE. Okay. Next. So, number 3, inspect tools before use. Yan, syempre importante yan. Hindi lang naman natin yan ginagawa sa mga tools. Yan, ginagawa rin natin yan sa bahay or sa mga sasakyan natin. Pero syempre, sa tools tayo. So, yung pag-inspect ng mga tools bago natin gamitin, sobrang importante. Syempre, isa rin yan sa mga risk sa buhay natin. So, ano yung mga pwede natin gawin dyan, Ma'am Jaya? Ayan, kagaya niyan, ma'am. Check power cords and plugs. Syempre, halimbawa, yung... Before switching on. Before switching on. Yes. Halimbawa, yung tools mo is pang 450 volts pala. Then, yung pinagsaksakan mo lang is 250 volts. So, may possible na mangyari na sasabog yung
outlet nyo, Yes. nadamay pa pati Tama. buong bahay Parang yung nyo. customer natin yan nung nakaraan. Yes. Yung charger niya, chinarge niya sa 220 volts. Yung pala 110 volts lang yung kanyang charger. So, pumutok. Ayun. Nawalan siya ng charger, sumabog pa ang kanyang. Buti na lang saksakan lang yung sumabog, hindi sumabog yung bahay niya. Ganun, sobrang risky talaga niya sa Tama. mga ganun. So, number 2, inspect disc, blades, or and bits. So, ano ibig sabihin natin dito? Yan, kailangan din natin sila i-inspect. Siyempre, baka mamaya mayroon na silang mga putol or meron ng mga yes, marupok na pala, hindi na pala siya pwedeng gamitin, may kalawang, ganyan. Yes. Siyempre, pag may ganyan tayong mga item, siyempre pwede na yan. Possible, mga tumalsik sila, masira while using. So, saan ba mga pwede tumama yan? So, hindi lang naman sa atin yan. Since umiikot yung mga drills natin, angle grinders, yan, kahit saan pwede siya tumalsik. So, puprotektahan din natin yung mga nasa paligid natin. Kung ba, may nanonood, tapos biglang may tamaktek, di nakadamay ka pa. Ganun Tama. yung nangyayari. Yan. So, lagi tayong mag-i-inspect. So, yung sunod natin, ensure guards and covers are installed. Yan. So, meron tayong mga tools na may mga cover, may mga guards. Yan. Like mga angle grinder, tsaka mga Yes, especially cut-off angle machine. grinder. Yan. Lagi kong nakita. Yung may mga paddle, ay hindi. Yung may mga dash round Yung or may mga guards, yan. Yes, ma'am. Yan, Yung mga kasi nakikita kadalasan na mga madalas, baka mamaya tumalsik. Syempre, malakas yung ikot. So, may mga guard para hindi siya tatalsik sa atin if ever. So, ito pa. Verify switches return to off position. Yan. Huwag natin kakalimutan kasi baka mamaya after use natin, Naka-on binubunot pa lang. Binubunot lang. So, naka-on pa, hindi nyo ino-off. So, possible yan na pagsaksak nyo, nakalimutan nyo naka-on pala. Yun. Yes, biglang gumana, biglang magulat, gumana. Yes. biglang baka mamaya, paano mo? andun pala yung paa mo or yung kamay mo. Pagkasaksak mo, yan, nahati na siya. So, wala. lagi natin i-check po na naka-off po siya after Yes. use and bago natin siya isaksak. Yan. Damaged accessories are a major cause of accident. Yes. Yan. That's a root word. Okay, number 4 natin, maintain a clean and organized work area. Ano bang ibig sabihin natin dito, Ma'am Jeya? Syempre, kailangan sa mga, di ba ikaw, example na lang sa papa ko kapag nagtatrabaho siya or may gagawin siya sa bahay namin. Syempre, habang nag-work siya, nakakalat lahat ng tools niya. Then, may mga maliliit na parts, may mga pako, may mga matutulis na bagay, may matatalim. Kailangan, kahit nagtatrabaho ka or after mong trabaho, kailangan malinis lahat ng paligid para walang natitisod, walang natutusok. Usually pa naman yung mga pako, mga kalawang. Yan. So, matetetano ka pa kapag natusok ka. Tama. So, Sobrang kailangan risky malinis. Siyempre, pag naggagawa ka, nakafocus ka dun sa ginagawa mo, hindi mo na namalayan kung ano na yung naapakan mo. Yan, Yes. tumusok na pala ang pako sa paa. Yun yung pinakamasakit. Yan ang mga masakit na mangyayari sa atin. May mga chance pa dyan na nakasaksak pala, Awang. tapos binitawan lang sa lapag, ganyan, Yeah. nakalimutan. Yan. So, di rin natin alam kasi yung mga kasama natin sa work, kung saan tayo gumagawa, workplace natin, baka mamaya pati sila is mapahamak kung hindi natin lilinisin. Actually, meron tayong mga toolbox, Ma'am Jeya. Yes. Ayun, So, yan. sobrang importante nun, Yes. mga toolbox. At least dyan malalagay natin yung mga tools natin. Yan. So, hindi siya nakakalat. Magiging malinis. Yes. Ang nakalagay dito, keep floors clear, cables managed, and tools stored properly. Ayan yung mga kable-kable ng mga tools natin dyan. Maganda yan, nakaayos. Syempre, Yan, baka mamaya, masakal tayo, mapatid. Tsaka may mga proper organizer or may mga proper toolbox talaga para sa mga tools na ginagamit mo. Tama. Ano ba yung mga magagandang toolbox natin, Ma'am Jeya? Number 1, si DeWalt. Yan, best sa atin yan. Favorite ng Mga lahat. favorite ng lahat. Stackable kasi siya. Yes. Pero meron din tayo mga Bosch. Yeah. Lalo ngayon may mga bago silang nilabas Yan, si na mga Bosch. toolbox. Ang may gaganda bago rin siyang po ng mga ngayon, toolbox natin toolbox. kay Bosch. So, para hindi nakakalat yung mga gamit nyo, guys, mag-purchase na lang kayo ng toolbox.
Tama yan. Message Toolbox nyo lang is the kami. key. Tama. Okay, number 5, be extra careful with cordless tools. Bakit kaya, Ma'am Jeya? Cordless tools feel safer but they still pose risk. Number 1, unexpected startup. Ayun kasi yung mga cordless tool natin. So, madali siya gamitin, masarap gamitin. Syempre, hindi mo na kailangan ng ng saksakan Yes. para magamit mo. Pero, syempre, ang mga risk natin dyan, nag-overheat yung mga battery niyan. Tapos, improper na charging, yan, mga sumusobra sa charge. So, may chance sumabog yung mga battery and mga charger natin pag nag-overcharge tayo. Yan, nakalagay. Always, Kailangan natin gawin. Remove the battery before charging accessories. Yan. Then, use original charges. Then, let batteries cool before charging. Hindi yung gagamitin mo agad na mainit pa. After charging, mainit pa siya. Before then charging. Yes. Nakalagay natin dito, let batteries cool before charging. So, bakit kaya? Sa tingin mo? Kasi siguro possible mainit din pa. siyang mag-overheat sa ganung mainit pa yung paraan. battery natin. Then, Kasi pag mainit. sinaksak natin sa charger, baka mas mabilis siya mag-overheat. Yes. Kaya, let batteries cool muna po. Okay. Okay, number 6. Follow proper operation techniques. Then, Ulit. 6. follow proper operating techniques. Sorry. Yun. Galing. Dali mo rin. Dali mo din. Okay. Ano yung sabihin natin dyan? Syempre, good habits include firm two-hand grip when required, correct stance and balance, letting the tool to the work, no forcing, keeping hands clear of moving parts. Okay, so yung ibig sabihin natin dito, proper operating techniques natin. So yung mga tools kasi natin, yan na sila na yung gumagawa ng trabaho. So, wag na natin silang parang i-force na tawag dito. Parang mas marunong ka pa sa tools, ganon. Parang, sabi nga dito, letting the tool do the work, no forcing. Yan. So kung hindi niya kaya, wag natin siyang pilit na gawin. Yun nga yung napag-usapan natin kanina. If the tool, tawag dito, yung kanina na nasabi natin is, yan, if the tool struggles, stop. Yan. Ibig sabihin kasi baka meron ngang mas may kayang tool or nararapat na tool para doon. So, hindi natin siya kailangan i-force. Kasi baka magkaroon tayo ng mga aksidente. Risky mga hand. Yan nga rin yung kanina nabanggit natin kung bakit kailangan natin gumamit ng tamang tool para doon sa trabahong ginagawa natin. Siyempre, if ipipilit mo nga kung hindi niya kaya, masasaktan ka lang. Kaya, wag mo lang gawin. Ganun lang din yan. Dito, masasaktan ka na, mapuputulan ka pa. So, yan. Wag pilitin pag ayaw. Ay, mali. Dito. Hindi nagkasundo. So, wag natin pilitin pag ayaw, ha? Sasaktan lang, ha? Dadaanan ka ba, be? Oo na lang. Okay, number 7. Never ignore warning signs. Yan. Sobrang importante niyan. Never ignore warning signs. Hindi lang siya sa mga power tools, Ma'am May, parang na rin siya sa lahat. Yes. Yung nakikita natin siya sa lahat. Halimbawa, no jaywalking pero tumawid ka. Ayun, bangga. Nung tumawid ka, namatay ka. Nabangga ka. Nabangga ka tuloy. Matigas ang ulo. So, parang sa mga power tools din yan. Tama. Parang sa magjowa, di ba? Winarningan ka na. Ignore mo. Yan, iniwan ka na, saktan ka tuloy. Kaya, wag niyo i-ignore yung mga warning sign na yan. Pag sinabi na, isa pa, warning na yun, di ba? Ginawa mo ulit. Yan, nalagot ka. Dinasaktan ka na naman. Tuloy, umiyak ka tuloy. Yan. Mga sample natin dyan, Ma'am Jeya, para lang din sa mga tools. Sa safety lang din. Yes, for Simbawa example, sa tools.
yung unusual noise. Kapag naririnig mo na parang hindi tama yung pag-function ng tools, like, yun nga, may naririnig ka na kaiba, parang may kumakalansing sa tools mo, ganyan. Baka Wag mo na tatalsik ituloy. ka siya. Oo, Yes. wag mo na ituloy. Kasi sign na yun na hindi okay, na may hindi magandang nangyayari sa loob ng tools mo. So, yun nga, possible, may sira. Hindi mo na siya dapat ituloy. Another Tas next sample is natin. excessive vibration. Yan. So, hindi mo na makontrol. Yes, hindi rin siya normal Yan. sa pag ginagamit mo yung tools. Hindi na normal yung Sign na yun. Burning, Next, burning smell yan. smell, yes. Naamoy mo na. Amoy, Sunog. hindi na maganda. Yan. Hindi na maganda yung amoy, di ba? Siyempre, masakit na sa ilong. Tigil mo na. Takpan na lang. Joke. Hindi ba ka pwede mag-mask pag masakit sa ilong? Kasi syempre, pag amoy sunog na, yan, iba na yon. So, pag amoy sunog na yung tools na ginagamit natin, baka habang gamit natin siya, hawak-hawak natin siya kasi sumabog. So, kailangan, itigil na natin. Syempre, continuing operation can cause tool failure or injury. So, pwedeng matuluyang masira yung tools or masira talaga. ang isa sa katawan mo. Hindi lang tools, pati Hindi ikaw. lang tools, pati ikaw. Yes. So, pwede kang magkaroon ng injury. So, And yan, frequently asked questions. Are safety goggles really necessary for small jobs? Ang sagot natin dyan ay yes. Kasi even small tasks can produce flying debris that causes eye injuries. tama. So, kahit small jobs yan, syempre, hindi natin may iwasan. May mga tumatalsik pa rin dyan. So, for our safety, kailangan pa rin natin gumamit ng safety goggles. Then, number 2, can damaged accessories still be used carefully? The answer is no. Kasi cracked disc or bent blade should be replaced immediately. Bent blades pala, sorry. Should be replaced immediately. So, kailangan na natin siya palitan kapag meron na tayong mga bend or cracked disc na mga accessories. Syempre, baka tumalsik din yan. Gaya ng nabanggit natin kanina. So, kailangan na natin siya palitan. Next is tool safety only for professional? No. Syempre, yung mga home users or yung mga nagdi-DIY, pwede rin silang gumamit. The same risk and should follow the same safety pa rin, syempre. Tama. Kahit saan natin yan. Hindi lang sa mga professionals. Hindi lang pang professional yung safety. So, pwede rin yan sa mga nag-home use or DIY. Syempre, lahat naman, professional ka o hindi, kailangan pa rin natin ng safety. Pare-parehas lang naman yan. Final thoughts. Okay. Safety is part of professionalism. What do you think, Ma'am May? Using power tools, safety is not optional. It's part of being a responsible worker or homeowner. Ayan, ang nakalagay natin dito is good safety habits. Ano nga ba mga good safety habits natin dyan? Yan. Reduce accidents, protect your tools, improve productivity, save money, long term. Ay nga yung nabanggit natin kanina na if kailangan mo ng pangmatagalan, ganyan, pang mabigatang trabaho, syempre, aanhin natin yung pera. Yes. Syempre, ang mga heavy duty natin, pang matagalan na yun. So, para makasave ka na rin doon ng pera. Na-save mo pa yung buhay mo or yung sarili mo. Pati yung mga nakapaligid sa'yo. So, nakalagay, no project is urgent enough to risk injuries. Tama. Okay. Tools and safety equipments. Yan. Siyempre, sa mga tools and safety equipments, number 1 na dyan yung mga power tools. Then, pangalawa, safety equipments and PPE. Yung mga cutting tools, drilling and fastening tools, mga welding machines, cordless tools, and air compressors. Oh. Then, lahat ng yan is meron kami yan. Yan. If ever message lang. Search Dito na lang. So, ayun. That's all for
today. Yan yung ating mga tool safety tips every power tool users in the Philippines should know. Thank you! Thank you po. Bye-bye! Ang haba niyan.